mapapagkakilanlan. They are possessed by the Holy Spirit. Kahit nasa ang grupo yan, kahit nasa ibang evangelical, Baptist, Pentecostal, kung walang Holy Spirit ang Kristiyano, kahit saan member yan, hindi siya totoong Kristiyano. And sad to say na sa 95% na ito, na lang, no, ang tunay na kanilang statement of faith, hindi po sila talaga tunay na Kristiyano. 5% lang halos ng lahat ng members ng mga Christian churches ay hindi po totoong Kristiyano. At dito po ang dahilan kung bakit paglipas ng panahon nawalan ng power ang Christianity sa community. Pag sinabing born again, kilala ko yan, born again, alam mo yung mga born again, ganyan. Alam mo yung born again doon, yung mga hindi magpasaway, no? Nasa community, ingay-ingay, pagkagabi, mas sinasabihin na hindi nakikinig. So, that's the problem with Christianity. But today, sa umagang ito, ay ating pong tatalakayin specifically yung impeccability ni Christ. No? Christology po tayo. At sabi ni Pastor Junet, yun ang inyong pinag-aaralan ngayon, Trinity. Pero kukunin natin yung isang person ng Trinity, yun po ang ating yung paksa doon sa Trinity, yung persona ng Panginoong Jesus, kukunin natin at atin pong idadissect yun. Dahil po, within Christianity, meron din pong naniniwala sa katauhan ng Panginoong Jesus na ang Panginoong Jesus daw ay pwedeng magkasala. They believe in the deity and humanity of Christ, but they believe that Christ can sin because He has that tendency, no, nature na pwedeng magkasala. Pero ang stand po natin doon, ako ang stand ko, at alam ko po stand din ni Pastor Junet, si Jesus Christ hindi maaaring magkasala. Kaya niya ako ini-invite. Kasi kung doon po sa usapan namin, kung ang stand niya ay applicable si Christ, hindi niya ako invite. So, hindi ko nang pwedeng talakayin pareho kasi ang stand ko, tatalakayin ko. And so, there are three major arguments lang na ating pong pag-aaralan, ating sasagutin. Yung arguments ng mga applicable si Christ, sasagutin natin yon para tingnan natin ang Biblia kung talagang tama ang kanilang arguments. At kahit yung manalangin mo, aming Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, kami po ay narito at humihingi po ng karunungan at paggabay ng banal na Espiritu kung maunawaan namin ang mga katotohanan ng aming matutunghayan mula sa iyong salita. Nakakahingi po na kami po ay lalapit sa inyo. At ang pag-aaralan namin, Panginoong Jesus, ay ang iyo mismong pagka-Diyos at pagkatao. Napakahalaga po nito sa amin sapagkat ito po ang dahilan upang kami po ay maligtas. Na ikaw po ay Diyos na tunay at tao na tunay. At kailanman hindi ka nagkasala upang maging sapat na handog para sa aming mga kasalanan, upang kami na mga makasalanan ay mahugasan ng iyong banal na dugo dahil ikaw ay hindi nagkasala kailanman. Salamat po sa perpektong handog. Doon sa krus, binayaran mo ang aming mga kasalanan. At dahil doon, meron kaming katiyakan ng buhay na walang hanggan. Nawa po, patuloy mo po kaming gabayan at bigyan ng karunungan habang kami po nag-aaral ng iyong marangal na salita. Ito po ang aking dalangin, Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Basahin po natin ang Hebrews chapter 4, verses 14 to 16, dalawang verses lang. Hebrews chapter 4, verse 14 to 16. Ako po ang babasa. Sundan niyo po ako sa inyong isipan lang. Ang sabi po dito, seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Okay.
Actually po, ang verse na ito ay nagtuturo ng impeccability. Pero ginagamit po ito ng mga naniniwala na si Jesus ay maaaring magkasala. Dahil po sa tatlong arguments na nanggaling dito. Bago po natin umpisahan, nais ko pong bigyan din muna na kung ang isang Kristyano po ay naniniwala na si Jesus ay maaaring magkasala, pero naniniwala siya, hindi naman si Jesus nagkasala, hindi siya kulto. Hindi yung kulto. No, kasi po baka isipin nyo, yung naniniwala naman sa impeccability, kulto sila, hindi. Nais ko lang pong sabihin, may implikasyon po kasi ito sa ating pamumuhay Kristiyano at sa ating doktrina kung maniniwala ka sa impeccability. Okay? Malaki ang implikasyon nito. At mamaya later on sa aplikasyon, yun ang ating tatalakayin. Anong implikasyon nito? No? So for now, ang mga kulto po ay yung mga naniniwala na si Jesus ay tao lang. O kaya si Jesus, Diyos lang. Yun po ang kulto. Pero kung naniniwala ang isang tao na si Jesus ay tunay na Diyos, 100% God, at tunay na tao, 100% human, hindi kulto yun. At kahit naniniwala sila na pwedeng nagkasala ang Panginoon Jesus, kung hindi naman nagkasala ang kanilang conclusion, hindi pa rin sila kulto. Kaya kumbaga, moot and academic na lang yung ating pag-uusap kung ang ating kausap ay naniniwala sa applicable. Kaya nga lang, ang pinaglalabanan dito, ano yung result nito sa ating pamumuhay Kristiyano? At ano ang implikasyon nito kung mapasobra tayo, no? Sa ating interpretasyon na si Jesus pala pwedeng nagkasala rin. And so una, tingnan natin ang unang argument ng mga naniniwala na si Jesus daw ay pwedeng magkasala. Sabi nila, una, first, if Christ is not able to sin, He is not a real human. Yan. Sabi nila, kung si Jesus ay hindi maaaring magkasala, nung siya'y naging tao, ibig sabihin, hindi siya tunay na tao. At valid po yan. Kanila po yung binibigyang pansin, yung ganyang argument. At nais ko pong atin munang mag-background muna tayo, study, dahil po may mga paniniwala na si Kristo talaga ay hindi talaga tunay na tao. Una muna, historianism. Actually, yung impeccability, influence yan ng iba't ibang mga maling doktrina. At ito po yung mga naka-influence sa kanila. Una po yung Nestorianism. Ito pong Nestorianism ay galing kay Nestorius, isang theologian noong unang panahon, AD 386 to 451, Archbishop po siya Constantinople. Ang paniniwala po ni Nestorius, yun daw pong nature ni Christ is divided equally between His divine nature and His human nature. So meron daw pong human nature si Christ, saka divine nature, kaya na po pwedeng ma-divide. Ito ang problema. Actually po, yung peccability is one aspect, parang this is a branch of historianism. Kasi they separate the humanity of Christ, kasi sinasabi nila, pwede magkasala kasi tunay na tao. Without emphasizing the deity. Dapat hindi magtitingnan si Christ na tao lang siya. Then you will explain that because He is only human, He can sin because He is human. But the problem is, Christ is not only human. Ito ang problema. Actually nga, nung binanggit ko to dun sa mga kausap ko, sabi ko, parang lumalabas, branch or parang meron kayong influence ni Nestorius eh. Kasi you are emphasizing so much dun sa humanity without touching the deity pagkatungkol sa pagkakasala. Diba? So, that's the problem with peccability. Ibig sabihin, si Jesus Christ, pag tunay siyang tao, hindi na maapektuhan ng kanyang pagkatao ng kanyang pagka-Diyos. At walang effect yung pagiging Diyos ni Jesus sa kanyang pagiging tao. Parang normal lang na tao. Pero actually, mamaya, talakayin natin, is Jesus Christ a normal human being? Titingnan natin yan. Ikalawa po yung Apollinarianism. Apollinarianism. Ito po yung galing kay Apollinaris, no? Bishop naman ng Laodicea, about 361 AD. Doon siya nabuhay. Ito, mas matindi to. Medyo hindi naman dito galing yung impeccability dahil talaga ito kultong-kulto na. Kitang-kita na kulto talaga. Sabi niya Apollinaris, sabi niya, si Jesus ay may human body, pero ang kanyang espiritu at isip ay hindi totoong sa tao. Okay?
Sabi niya, si Jesus, tao, ang katawan lang. Pero yung nasa loob ng katawan na to, yun ay hindi tunay na tao, kundi divine mind or spirit known as the Logos. At sabi niya, yung Logos na ito took over the place of the human soul in Jesus. Kaya yung soul ni Jesus, hindi siya tunay na human soul. Yung soul ni Jesus, divine. Kaya sabi niya, he argued that since the soul was the source of, ito ang kanyang argument kasi, galing din dun sa free, galing dun sa pagtatanggol niya, doon sa, baka magkasala pag ginawa natin human ang soul ni Jesus. Kasi sabi niya, ang human soul, dito nagpa-process yung craving. Di ba? Sa isip mo, diyan pinoproseso yung iyong desisyon na pag natukso ka, siyempre, pag-iisipan mo yon. Ang puso mo, doon mo ibabalanse yung iniisip mo at gagawin mo. Kaya pwede ka magkasala. Sa pag-iingat ni Apollinaris, doon sa katuruan na baka magkasala si Jesus, ginawa niya na divine yung soul ni Jesus. Pero actually, this was the teaching. This is the teaching of Soriano. This is the teaching of Soriano. Kaya kay Soriano, ang katawan lang, ang tao. Hindi tunay na tao si Jesus. Kahit yung soul and spirit niya, hindi sa tao yun. Kaya si Jesus is only God kay Soriano. Bakit ganun si Soriano? Kasi he is contradicting Iglesia ni Cristo. Sa Iglesia ni Cristo, si Cristo tao lang, hindi Diyos. Sa ginawa naman niya, si Jesus Diyos lang, hindi tao. Because the doctrine of Soriano came from his argument against Iglesia ni Cristo. He is building his doctrines out of fighting, out of his negative stance and arguing against Iglesia ni Cristo's doctrine. So, si Soriano ay Apollinaris, disciple ni Apollinaris. And so, ikatlo ay monophysitism. Yung monophysitism ay galing kay Eutyches, 378 to 454 AD. Siya po ay leader ng monastery sa Constantinople. Ang kanya po, ibig sabihin ng monophysitism ay mono, one, and physis, nature. Jesus has only one nature. Ang sabi ni Eutyches, sabi niya, yung daw pong pagkatao ni Jesus ay na-absorb ng divine nature. Kaya a third kind of nature resulted. Naghalo. So, nung si Jesus ay naging tao, inihalo yung pagka-Diyos ni Cristo dun sa kanyang pagkatao, ibang nature na yun. Hindi Diyos, hindi tao, ibang nature. So, naging blend, 45. naging blend, nag-blend siya at naghalo yung kanyang pagka-Diyos at pagkatao, kaya a third kind of nature resulted. Ito po ay isang kultural. Kasi si Jesus is true God and true man. Hindi po siya ibang nature. Alien. Alien? Hindi siya alien. He is a real human being. Kaya ito po, ang resulta nito, mayroong heresy din po na nag-result from Eutyches. At marami pa ang mga iba-ibang mga kulto ang nanggaling sa mga major wrong teachings at heretical teachings na ito. Ito po pwede kasi mag-modify. And actually, yung peccability is somewhat a modification of yung una nating tinalakay, si Nestorius. Okay, ano ngayon ang sagot natin? Is Jesus Christ peccable because He is a real human being? Hindi ba siya tunay na tao? Ano po ang right view? Ito po ang right view. He is a real human being, but Christ has no sinful nature like ordinary human being because He is the Son of God. He is the Son of God. He is not a son of man alone. He is not a son of Joseph. He is the Son of God. Sabi po sa Hebrews, naroon din ang sagot sa Hebrews chapter 4, verse 14. Sabihin natin, basahin ko po, sabi rito, seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. Sabi rito, ang linaw-linaw, Jesus, the Son of God. Hindi po siya anak ng tao.
na gaya ng ordinaryong tao. Kaya hindi siya ordinaryong tao lang na kagaya natin. Wala po siyang sinful nature na gaya natin. Ngayon, tingnan natin, paano ba ipinanganak ang Panginoong Jesus? Although this again is a somewhat very controversial view. John MacArthur in his book, yung pong Blood of Christ, is it his blood or his dying? It is his bleeding or dying. Kasi kung mayroong isang maling katuruan sa napakaraming mga Christian groups na yung the blood ni Jesus is divine. Sabi nila, muli yun, hindi yung spirito ang divine. Yung blood daw ay divine. Kaya ngayon, sa mga prayers, diba, clean this food with your blood. Na parang yung blood is may power, yung dugo. Diba, minsan pag naghahandog ng bahay, cover this house with your blood. Diba, napapansin niyo yan? Pinanggalingan yun, yung ganong kaisipan. Hindi basta lumabas lang sa salita na binabanggit natin na atin na rin ginagaya. Yung pagkain, biro mo yung pagkain mo, cover this food with your blood. Basta ka nakakita, didinugaan yun. Diba? Minsan naghahandog ka ng kotse, cover this car with your blood. Diba? Evil spirit, get out! The blood of Jesus cover. Ito po ay mystical. Hindi po yan mysticism. Alam po niyo yung mga Pilipino, mahilig tayo sa mystical. Alam niyo yung mystical, ibig sabihin mysterious. Nakaugat yan sa ating kultura. Di ba? Kapag kami kakaiba, siguro ito sa Diyos. Diba? Lumuha yung puno. Yung puno, nagkaroon ng korte ng Jesus. Si Jesus na yun. Mystical. Paano nangyari? Basta may kakaiba na parang hindi namin kaya maipaliwanag pag ginagamit natin na pangontra sa demonyo. Yung pala sa demonyo mismo yun. Diba? Actually, hindi. Yung po ay galing sa maling katuruan na si Jesus daw ay hindi tunay na tao. Yung blood niya, yung component na yun, hindi sa tao. Kaya divine blood. No, that's wrong. Si Jesus po ay tunay na tao. Real human being. Ganito po si Jesus ipinanganak. The scientific, some short scientific explanation. Si Mary po, bago siya po magbuntis kay Jesus, she was found to be pregnant. At sabi nga ni Jose, nag-isip si Jose na hiwalayan si Mary. Kasi biruin mo ba naman sa kultura ng Hudyo? Diba, dapat ang makapangalan ng asawa mo, virgin. Pag di na virgin, pwede mo isuli. Saka pag hindi virgin at kinonsinti mo, magkakasala ka sa Diyos. Kaya yun yung pakasalan. And so Mary, diba, was impregnated not by Joseph. Kasi si Joseph nga, nagtatangkang hiwalayan. Kasi pang culture ng mga Jews noon, 1 year po, parang kahit di pa sila kasal, kahit nakatakda pa lang yung mismong kasal, tinuturing na silang mag-asawa. So, ang tingin sa kanila, mag-asawa, pero hindi yan pwedeng galawin kasi bawal. Kasi they treat virginity very sacred. Ito ngayon, ang nangyari? Natagpuan si Mary na buntis na, nagdadalawang taon. So, alam po ninyo, this was part of the fulfillment of the prophecies that Jesus, a Messiah, will come. At ang Messiah, ina-authenticate po ng Diyos yung kanyang mga prophecy. Ito ba talaga? Kasi walang ibang kagaya ni Jesus sa buong mundo. Sa kanyang kapanganakan. There's no such pregnancy like Mary ever in the history of the world. Kaya ito po yung authentication that Jesus is the Son of God. He is not contaminated with any human sin because His Father is not a human being. Eh, paano naman magiging tao? Ang nangyari po, yung egg cell ni Mary, nag-ovulate po ang egg cell ng babae. Mayroong cycle yan. Yung exact na fertile period ni Mary, na normal, typical, nag-release ang kanyang ovary ng mature egg, nag-travel sa fallopian tube, ang Diyos ang lumikha nung sperm cell, hindi si Jose. Kaya yung kanyang pong egg cell, galing kay Mary, yung kanyang sperm cell is from God. Wala kasing pinanggaminan sa tao. Well, sa modern science, kaya pong gawin ito ngayon.
Yung artificial insemination, katatao na kaya eh. Meron nga, nagkamali eh. Kailan lang sa YouTube napanood ko. Kasi naka-imbak yung kanilang mga sperm cell. Ang nailagay doon sa kanyang asawa, sperm cell ng ibang lalaki. Nabuntis ngayon. DNA, hindi pala sa kanya. Ay, nagkamali. But God cannot be wrong. God can't commit mistake because He is God. And He can make that because He is God. He can make the impossible. Because He wants to authenticate that Jesus is the real Son of Him. He is the Messiah. He is the Savior of the sinners. Ngayon po, habang nagtatravel, nag-create ang Diyos ng gamit cell that would unite with their fertile egg, making it now a fertilized egg, which then attached itself to the uterine wall and the pregnancy began. Yun po yun. And one reason for Jesus' virgin birth is that it identified Him as the Messiah. Isaiah 7:14, pinapisay doon, and a virgin will give birth. At mula noon, ang prophecy na yun, naghihintay na ang mga Jews ng particular sign na yan. At ito po isang miracle na upang ma-validate yung mga messengers na nag-prophesy about Jesus' humanity, about Jesus' birth. Wala siyang biological father. Kasi kung si Jesus may biological father, may tatay na tao, maa-annulled yung deity. Mawawala yung pagka-Diyos. At ito pa, ang nagliling po sa Kanya, ang nagliling sa Kanya sa tiyan ni Maria ay ang banal na Espiritu. So He conceived by the power of the Holy Spirit. It is not an ordinary conception. Jesus is not an ordinary human being. That's why you cannot say that Jesus is like any other human being. He is the Son of God. He cannot commit sin because He is divine. He is divine. Ito po ang picture ng kanyang road sa salvation. Walang part si Joseph whatsoever in the conception of Jesus. Ang role naman ni Mary, passive. Passive lang. Kaya meron din po isang katuruan ng isang grupo na si Jesus daw, wala rin blood ni Mary. No, that is not true. Kasi kung si Jesus, walang blood ni Mary, kung walang egg cell ni Mary, hindi talaga tao si Jesus. Ang lalabas, tama si Nestorius. That Jesus is only divine. Si Apollinaris. Hindi. Jesus is, sabi ng Bible, He became one with us. Real human being. Bakit? Yung blood ni Mary ang nabuo. But without blood of Joseph. Without sperm cell of organic of Joseph. And the Holy Spirit override the sinful nature of Mary. That's why He was filled with the Holy Spirit even during His pregnancy. The pregnancy of Mary. Kaya po, walang sinful nature si Jesus eh. Kasi wala siyang minanang kasalanan kay Adan at yung kay Mary naman na maaaring mamana na kay Mary ay inoverride ng Holy Spirit. Aside from the fact that the sperm cell was produced by God so that it could ovulate and then become a human being. So Jesus is divine and 100% human being. Yan ang problem sa iba dahil hindi nila naunawaan kung paano nabuo si Jesus sa tiyan ng kanyang ina. Kaya hindi pwedeng cover this house with your blood. Na parang blood ni Mary ang nananalaytay kay Jesus, but overrode the sinful nature because of the Holy Spirit. And God can simply do that. That's why He did not sin. Because He has no sinful nature. The reason kung bakit po tayo nagkakasala, kasi po mayroong principle sa ating katawan na namana natin. Romans 5:12. Sabi doon, ang kasalanan ay nanggaling minana natin sa ating ninunong si Adan. At dahil doon, ang lahat ay nagkakasala. Bakit? Dahil nakamana tayo ng nature ni Adan na sinful. The good thing with Jesus Christ, hindi siya nakamana ng sinful nature kay Adam. Kaya nga po, nang pinaghambing si Jesus at Adam, hindi po paghahambing na comparison, kundi contrast. Pinag-contrast, iba si Adan, iba si Jesus. Si Adan nagkasala, si Jesus hindi. Si Adan namatay para sa kanyang kasalanan, si Jesus namatay para sa ating kasalanan. Si Jesus, wala siyang anumang bahid dungis. Si Adan, diba?
number 1 na makasalanan. Siya ang nagdala ng kasalanan sa lahat ng tao. Si Adan ang nagdala ng sumpa, si Jesus ang nagdala ng katwiran at ng katubusan at ng kaligtasan. Hindi po comparison yun, contrast yun. Kaya hindi pwedeng sabihin na siya ang ikalawang Adan. Yes, he is the second Adam in contrast with Adam. Not in comparison or not similar with Adam. I hope hindi ko masyadong lumalalim. Okay, ito pong hypostatic union, ito po ang term na nabuo nung i-declare ng Council of Chalcedon noong AD 451 because of these heresies. No? Nag-convene po ang mga Christians, ang mga theologians ng Christianity at idinaos po noon ng Council of Chalcedon para talaga pagpasyahan ano ba talaga si Jesus. At ito na po yung orthodox teaching, biblical teaching sa subject ng humanity and deity of Christ, hypostatic union. Doon po galing yung pong term na yun. At ito po dapat ang teaching lahat ng totoong Christian. Hindi pwedeng hindi. Kasi kahit po ang Roman Catholic noon, maski hanggang ngayon, ang Roman Catholic has one good teaching. Jesus is true God, Jesus is true man. The problem with Roman Catholic is that they thought that Jesus is the Jesus of Quiapo, Nazarene. Yun lang po. Inilagay nila sa isang ibulto, si Jesus and Santo Niño. But tama sana yung concept na Jesus is 100% God, 100% man, because they also derive their dogma ng hypostatic union sa Council of Chalcedon. Hindi nila binago yan ever since. Yun po ang niyakap ng Protestantism. Even Luther, humiwalay na sa Roman Catholic Church, hindi niya binago yung teaching niya because he believes that this is sound, this is true. Tapos ngayon, maraming lumabas. And even mga reform na apektuhan ng doktrina ni Nestorius. Orthodox Christianity, ito po ang statement ng Council of Chalcedon. At ito dapat ang ating pong belief about the humanity and deity of Christ. Sabi dito ng Council of Chalcedon, in part, sabi diyan, one and the same Christ, Son, Lord, only begotten, to be acknowledged in two natures, inconfusedly, unchangeably, indivisibly, inseparably, the distinction of natures being by no means taken away by the union, but rather the property of each nature being preserved, and concurring in one person in one subsistence, not parted or divided into two persons, but one and the same Son, and only begotten of God the Word, the Lord Jesus Christ. Yun po ang sinasabi na hypostatic union, Council of Chalcedon. Sabi rito, yung dalawang nature ni Jesus united, cannot be divided, and one in subsistence, not parted. Hindi pwedeng paghiwalayin, unlike po kay Apollinaris. Hindi pwede. Kaya po ang conclusion, Jesus is one person with two natures. May dalawa siyang kalikasan. Hindi naghahalo yun, hindi naghiwalay yun. Parehong totoo yun sa kanyang nature. May isa siyang kalikasan, may isa siyang pagkatao, pero dalawa ang kanyang kalikasan. Siya'y tunay na Diyos at tunay na tao. Nung siya'y nasa lupa pa, minsan, gumagawa siya bilang Diyos. He forgave sins. And only God can forgive sins. Kasi sabi niya doon sa babaeng makasalanan, di ba, nababatuhin na sana hanggang mamatay. Sabi ng mga Pharisees, di ba dapat batuhin yan ayon sa law ni Moses? Sabi ng Panginoon Jesus, sige, bumato ang walang kasalanan, sumulat sa lupa. Sabi ng mga Bible scholars, sinusulat daw ni Jesus sa lupa, yung pangalan daw at kasalanan na gawa ng mga tao. Kaya pag tingin nila, ako nakahiya ng less. Kaya dagdag na ng interpretation. Kung naman, bakit umalis yun? Sinusulat lang. Sinusulat pala, pangalan ni Pastor Junet. Tapos yung ginawa niya kagabi. Siyempre, aalis ka. Kaya, sabi ng Panginoong Jesus, nung naiwan na lang yung babae, sabi ng Panginoon, pinatatawad na kita sa iyong kasalanan. Mayo ka, huwag na magkasala. Ang dami pinatawad ni Jesus. Yung pong lumpo, di ba? Na dinala doon sa bahay, na hindi makadaan sa dami ng tao, binakbak yung itaas. No? Gagalit yung may-ari nun. Ewan ko na. Hahabulin sila ng taga. Diba? Tapos inilawit doon. Tapos sabi ng Panginoong Jesus, pinatatawad kita sa iyong kasalanan. Nagbulong-bulungan yung mga naroon mga meron ng mga Pariseo. Kita mo, numumusong yan, no? Nagpapatawad ng kasalanan. Sabi ni Jesus, ano ba ang mas madali? Ang magpatawad o sabihin sa kanya, lumakad ka. Kasi
kaya kong gawin lahat. Bilang Diyos at tao. Jesus is God even though when He was a human being, He did not use His power. Yun ang hindi niya ginamit. He asked from God, nagpakumbaba siya. Ang hindi nawala yung kanyang intrinsic nature, essential nature as God. Diba? Na siya ay pwedeng magpatawad kasi hindi niya pwedeng alisin yun. But, hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan kahit meron siya. Ano sabi ng Panginoong Jesus nang siya hulihin ni Pedro? Di ba? Hulihin ni Pedro. Si Pedro napatian ng huli. Nung siya ay hulihin, tapos si Pedro pinagtanggol si Jesus, di ba? Tapos tinigpas ni Pedro, kunyari pa, no? Lalaban, pero tenga lang ang tinamaan. Hindi talaga pinatamaan. Daklis lang. So, natigpas yung tenga nung alipin ng pinakapunong si Serbote. Diba? Sabi ng Panginoon, salo mo yung tabak, Pedro. Di mo ba alam ang nabubuhay sa tabak, dapat din mamamatay? Diba? Sabi, di mo ba alam na pwede akong tumawag ngayon sa Ama, pwede akong saklolohan ng 12 batalyon ng anghel na pwedeng patayin ang lahat ng tao sa buong mundo nung panahon yun. Dahil ang isang anghel nakakapatay ng 85,000 katao ng mga kawal Assyrian sa 1 Kings. So, Diyos si Jesus Christ. But He did not use His power as God. Hinubad niya ang pagka-Diyos. Hindi ibig sabihin, nawala ang pagka-Diyos. Hinubad niya ang kapangyarihan, ang lahat ng pribilehyo bilang kasama ng Diyos sa umpisa pa lang. Wala lang umpisa eh. Sa walang hanggan, sabi ni Pastor Jonet. No? Kasi napaka-limited ang ating language. Mula sa walang hanggan, nandun na si Jesus. Sabi ni John sa John 1:1, sa pasimula ay salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. At nagkatawang tao ang salita, verse 14, at nanahan sa piling natin, at nakita namin ang kanyang kadakilaan, kailan nyo magbago kami si Jesus. Nakita nila yung karangalan ni Jesus bilang Diyos. Sa Transfiguration, sa Mount of Transfiguration, yung tinutukoy ni John, nakita namin ang kanyang kadakilaan at paglay niya. Galing sa siya ay salita, hindi po yung salita na naglamalabas. Yung pong salita doon, tinutukoy, ito po ay Greek thought. Kasi po nung unang panahon sa mga Greek, no, ang salita ay tagapamagitan sa kila Apollos, kila Zeus. Hindi pwedeng si Zeus abutin mo ng maunawaan mo siya. Kailangan may salita na siya ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Hindi ibig sabihin na salita na logos na sinusulat o sinasabi. Jesus is God and He is human. Sabi ni Pastor Junet, sanay daw po kayo sa doctrinal. Kaya hindi po ako natatakot na kayo po ay makinig ng mga doctrines. Ikalawang argument against impeccability na laban doon sa hindi maaaring magkasala sa Jesus. Sabi ng ibang grupo, si Jesus pwede magkasala. Pero pinanindigan natin, si Jesus hindi maaaring magkasala. Impeccable siya. Ikalawa, if Christ is impeccable, His temptations cannot be real. Yan yun. Kung si Jesus hindi maaaring magkasala, hindi totoo yung mga tukso na yun. Kaya parang naglalaro ng na parang tinukso siya, pero hindi naman pala siya magkakasala. Bakit pa siya tinukso? Di ba? Yan ang susunod na argument eh. Ibig sabihin pala, yung mga sinabi doon sa Biblia na He was tempted, hindi pala totoo. Hindi totoo yung temptation kasi hindi pwedeng magkasala eh. But the problem is, diba, sabi sa verse 15, diba, naroon din ang sagot. Sabi nito, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Tinukso siya. Oo, sabi nito. Ngayon, ang sagot, doon sa tanong na, kung siya pala hindi maaaring magkasala, hindi totoo yung tukso. Simple-simple ang sagot. Tinukso ka na ba na hindi ka nagkasala? Yes. Maraming beses akong tinukso, hindi ako nagkasala. Hindi ibig sabihin, hindi totoo yung tukso sa akin. Totoo. Halimbawa, may mga pagkakataon na may mga pagkakataon pinutukso kang magmura ka. Diba? Gusto mo nang murahin, di ba? Pero hindi ka nagmura. Totoo yung tukso. Pero hindi ka nagkasala. Paano sasabihin mo hindi totoo yung tukso? Totoo yung tukso, kaya hindi siya nagkasala. Diba? And many times we have been tempted, but we have not committed any sin. We did not give into that sin. Gusto ko yung sabi ni Martin Luther about that eh. Sabi ni Martin Luther, nakatunayan na pwede kang tuksohin, na pwede kang hindi magkasala. Sabi ni Martin Luther dito,
I cannot keep birds from flying over my head, but I can keep them from building their nests under my hat. But we cannot keep Satan from flying us with evil suggestions, but we can keep from responding to them. So pwedeng si Satanas magbigay sa atin ng ideas, ng tukso, temptation, na gumawa ng anumang bagay na salungat sa salita ng Diyos. Pero pwede natin siyang labanan. At pwede hindi tayo bumigay. At dahil doon, hindi tayo nagkasala. Ang pagkakasala ay kung ikaw ay bumigay doon sa tukso. At iyon ang in-entertain ng tukso at isinapuso mo, inisip mo, at pinagplanuhan mong gawin. Iyon ang kasalanan. Alam po ba ninyo, it is the very opposite. Mas maganda na si Jesus ay hindi maaaring magkasala kasi sa nagkasala siya. Bakit? Kung si Jesus ay maaaring magkasala, diba? Titigil ang tukso sa point na pwede na siyang magkasala. Hindi na siya tutukso eh. Paano wag siyang magkasala? Pero hindi siya pwedeng magkasala kaya ang tukso napaka-intense. Hindi siya bumibigay. The more the temptations, the more it becomes strong. That's why the Lord Jesus Christ, He wept with tears like blood. Ganun ka-intense ang temptation. Dahil hindi siya pwedeng magkasala eh. Kaya sobrang intense. Hindi ba natin naranasan yung ganyan na tayo tinutukso, nakikipaglaban tayo? Lumuluhan na tayo ng dugo. Kasi may PC tayo. Dadating yung time na talagang bibigay ka na. Kaya hindi ka luluha ng dugo. Isa luluha ka ng dugo, bumigay ka na lang. Right? It's the exact opposite. The more Jesus is tempted because He cannot sin. And so overwhelming ang temptation. It is overwhelming ang kanyang pagtitiis sa mga tukso, sa kahirapan. Kaya nga, the temptation is over if it has accomplished its purpose. Kung na-accomplish ng temptation yung purpose na magkasala ka, over na yan. Tapos na yung temptation. Kasalanan na yun, hindi na yung temptation. But dahil hindi nagkasala ang Panginoong Jesus, literally, the temptations run itself to its extreme limit every time He was tempted. Extreme limit. Kasi hindi siya pwedeng magkasala. Kaya ang tukso sa Kanya ay napakalaki, napakatindi. And to say that because Christ couldn't sin, He couldn't experience temptation is just the opposite truth. Po ang totoo. Kaya extreme level yung kanyang tukso. Hindi guys. Kaya at all points, sabi doon, tinukso tayo. At mas higit kaysa sa tukso sa atin. Dahil walang limit siya. Tayo may limit eh. Kaya si Joseph tumakbo na eh. Alam na niya, limitation na niya yun. Kasi nagubot-ubad na yung babae. Hindi pa pala. Inano pa lang ang damit niya. Pinawakan pa lang. Pag di siya tumakbo, tutokso na siya. Kaya tumakbo na siya kasi may limitation. Si Jesus, kahit pa anong gawin mo. Kaya I was so shocked when somebody is supposedly reformed, sinabi sa forum, sabi doon, Jesus has sexual desire. Nagkaroon daw ng sexual desire si Jesus. When you mean sexual desire, it means that you have already contemplated about sex. Because it has become a desire. You cannot desire sex if you did not contemplate on sex, mga kapatid. And sabi ko nga lang, baka yung use mo ng language ay mali. Sabi ko. Pinipilit ko parang i-reconcile na baka ang sinasabi nila, baka lang impulse or ano, pero sabi nila, hindi. Pwede ka daw magkaroon ng sexual desire, hindi ka nagkakasala. What? Can you have sexual desire if you are single? And then a girl is in front of you, pagkatapos nagkaroon ka ng desire. Tapos hindi mo kasalanan. Pag sinabing desire, it is something coming from the heart. You desire from the heart, not from the mind. Diba? Because it has already gone sa processing ng puso mo kung gusto mo ba yun o hindi. Kasi hindi ka magkakadesire sa isang bagay na hindi mo ginugusto. At bakit naman kung minahanda ka, bakit mo gusto yung makipag-sex? Tumingin ka nga lang sa babae na meron kang masamang intensyon, di ba? Malaswang pag-iisip.
Eh sabi ng Panginoon Jesus, ginawa mo na yun, nangalonya ka na. Kung yung babae may asawa, ikaw may asawa, nangalonya ka na. At ikaw ay single, nakiapid ka. So that can't be. Jesus can't have sexual desire for that matter kasi He is sinless, He is perfect, He is holy. He can look at women without lust. But He cannot desire women. To have sex with them. Kasi sexual desire is to desire to have sex. Sabi ko nga, Tagalogin na lang natin, nagnasa. Hindi pa rin pumapayag, no. So sabi ko, you are accusing Jesus of sinning when you say that He committed sexual desire. Okay. To be tempted is not in of itself sinful, mga kapatid. Yung ikaw ay tuksohin, hindi mismo yung tukso ay tukso, ay kasalanan. Ganito po may dalawang uri ng temptation. May dalawang uri. Una po, proposition o suggestion. Galing sa isang tao or something outside yourself. Suggestion. But not coming from inside. Diba, sinabihan ka, pumatay tayo. Magnakaw tayo. But that's temptation. But that's coming from outside. And then you said, no. You have been tempted. Magmandaya tayo, mag-cheat tayo para makapasa tayo. Simple lang naman, kita mo naman. Diba? But you said, no. You haven't committed sin. So, yung temptation na yun is coming from outside. Temptation yun. Hindi sabihin hindi yung temptation. Temptation yun. Tinukso ka ng babae. Alam mo, crush kita eh. Meron pastor akong nagsabi sa akin, daw sa elevator, sabi daw sa kanya ng babae ko sa kanya sa elevator, ano kanyang lasa ng pastor? Sabi ko, sinabi ka nito eh. Sabi niya, nag-isip ako So, kung nag-isip ka, dinatokso ka, diba? Pero sinabi mo, no, sorry. That's temptation. Pero kung naisip mo na, ano na? Tapos tinawagan mo, yun ang sinful na yun. Pero kung hindi na, okay yan. Ikalawang temptation ay consider actually participating in a sinful act and the possible pleasures and consequences of such an act to the degree that the act is already taking place in your mind. Yun yung ikalawang uri ng temptation. Nag-iisip ka na mag-participate ka na ron sa makasalanang gawa na yon. At iniisip mo na yung pleasure na maaaring idulot mo. Naku, pag nanalo ako dito sa loto, ano kaya tumaya ako ngayon? Pag nanalo ako, pwede akong mag-donate muna sa church, kunyari pa. Sa totoo lang, hindi mo na yung maiisip pag nanalo ka na. Bye-bye, Pastor Villet. Kahit ano bang, kasi galing na sa masama nga eh. Naghangad ka eh, di ba? Kahit pa mong papaglaban yung paghahangad na nasa iyo na umalis ka na. Di ba? Yung wala pa eh. Naghangad ka na ganun. So, that is sin. Kung ikaw ay nag-isip na, ba, may nalokso sa yung babae, sinabi, wow, gapo mo. Tapos, gwapo pala ako. Maganda pala siya. Tapos naisip mo na siya. Siguro may crush sa akin. Ano kaya kung may asawa ka? Yun. That would be sin. Pero kung hindi umabot doon, that's not sin. But that is temptation already. So kung ikaw ay nag-isip na, you have crossed the line of sin, but Jesus was tempted in the passion of definition of that first temptation. Yun ang hindi maunawaan ng mga naniniwala sa applicable si Christ. Nang tentasyon na dumating kay Jesus, hindi niya pinag-isipan, hindi niya kinagat, hindi niya pinaglaanan ng panahon at inisip dahil hindi siya maaaring magkasala. Kaya sabi sa James 1:13-15, ito daw po ang paraan para ito daw po ang process ng pagkakasala pag natukso. When tempted, sabi rito, no one should say God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. But each one is tempted when by his own evil desires. Ito po. Takin ko ba tayo? By his own evil desire, he is dragged away and enticed. Then after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, gives birth to death. Ang sabi ito, pag ang tao natukso,
sa pamamagitan ng kanyang sariling pagnanasa, ay nainilas siya at pagkatapos, yung desire ay makonsive sa puso niya, saka lang siya magkakasala. Pero pag nagkakasala ka, huwag mong sabihin na tinutokso ako ng Diyos. Sabi dito, kasi hindi nanunokso ang Diyos. At hindi siya natutokso ni naman. At hindi niya tinutokso ang sino man. Argument against, impeccability ni Christ. Third argument against impeccability. Ito pa ikatlong argument, last. If Jesus did not truly experience temptation, galing doon sa hindi naman totoo yung temptation, hindi naman yung pala na-experience. Sabi niya, He cannot empathize with us in our temptation. So, hindi pwedeng hindi tayo pwedeng maunawaan ni Jesus kasi hindi naman pala siya natukso ng gaya ng tukso natin. Kasi ibang tukso sa Panginoon Jesus. So, kung hindi pala siya nag-isip na magkasala, o hindi pala siya nagkaroon ng desire, di ba? Na gawin yung kasalanan. At hindi nagproseso ang kanyang isip na siya ay mag-indulge doon sa bawal sa salita ng Diyos. Eh, hindi naman pala siya pwedeng makian sa atin. Sabi doon, makisimpatya. Diba? Kasi hindi pala niya tayo pwedeng maunawaan. Paano tayo maunawaan ni Jesus? Eh, sabi naman sa verse 15 ulit, sabi rito, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses. He can sympathize, sabi doon. Pwede siyang makisimpatya. And bakit siya pwedeng makisimpatya kahit hindi siya nakaranas magkasala? Eh, kasi Diyos siya. And God knows everything about everything. Alam ng Diyos ang lahat at tungkol sa lahat ng yun. Yung nararamdaman mo, kaya niyang maramdaman. Bakit Diyos siya eh? Diba? Kahit hindi niya naranasan yun, alam niya yun at maaari niyang maranasan yun kung anong dadalhin yung naranasan mo. It doesn't necessarily na magkakasala pa siya para maranasan niya yung naranasan mo. Because God is God and He knows everything and all things and He can feel whatever feelings na meron tayo. Kasi Diyos siya. Yan, that's a weakness of peccability. Kasi binibigyan din lang nila lagi ay yung humanity na. But Jesus must be understood, diba, as hypostatic. Diba? Yun sa kanyang pagkatao ng Diyos at ng tao. Kaya kakaiba siya. Kakaiba siya sa lahat. Hindi tayo ganun. Hindi tayo tao at Diyos. Kaya tayo, pag tayo ay natukso, bibigay tayo sa tukso at mag-iisip na tayo ng mga bawal na ayaw ng Diyos. Dahil tao tayo, but Jesus is also God. Kaya po, Jesus knows, not because He has experienced all the same things we have, but He knows because He understands and He is all-knowing. Kaya alam niyo yung ating naranasan, ba? Kung halimbawa man, ikaw, may sakit ka. Eh, ano ka bang magkasakit ang Panginoong Isus para maranasan niya yung sakit mo? Eh, daming sakit. Di lahat pala ng sakit, mararanasan ng Panginoong Isus. Kung may rayuma ka, kailangan magka-rayuma din siya para maunawaan niya yung rayuma mo. Kung may kuto ka, kailangan din magkakuto ba ang Panginoong Isus para maunawaan may kuto ka? It's very basic. Hindi mo kailangan niyang maunawaan. Hindi mo kailangan maranasan lahat. And to the extreme, nagiging kulto yung iba. Ano ba niyo ang Copeland? Sabi ni Copeland. Ito, hindi nabibilaw kaya ni Copeland. Yung kanyang sabihin sa Facebook. Jesus was raped every way possible in that Roman dungeon when he was arrested. Well, sabi ko, napaka-karamalduman na isipin mo na rape daw ang Panginoon Jesus habang nakakulong doon sa dungeon. Sabi ko doon sa page ni Ken Copeland, you're very ignorant of the Bible. Jesus was not in prison. He was tried and He was judged and He was killed at the same day. Hindi na siya dinala pa sa kulungan. Pinalipat-lipat siya kay Poncio Pilato, kay Herodes, tapos punta siya doon sa kay Caiaphas, tapos yung dating pinakulo si Sacerdote. Kasi diba, nag-gather sila ng evidence against Jesus. Kangaroo court yun, hindi siya nakulong. Hindi wala siyang abogado paano siya kukulong. And he was tried and executed on the same day. Mga alas 2 sa madaling araw, hinuli na siya. Alas 3, nandun na siya bahay ni Caiaphas, kay Anas, tapos dinala kay Pilato, mga alas 4. Tapos pinapunta kay Herodes, mga alas 5.
Alas 6, pinabalik kay Pilato. Alas 7, pinagsigawan ng mga tao. Ipako sa krus yan. Yung mga napagaling, yung mga pilay na napalakad, yung mga bulag na nakita, nakikisigaw. Pagkatapos, pinagpasan siya ng krus, 9 o'clock. 12 o'clock, ipinako siya sa krus. Paano pa siya ikukulong? Sabi ko nga, these false teachers should study more than preach. They should preach less and study more the Word of God. Joel Osteen, this is the best life now. If this is the best life now, I don't want to live now. Because my best life is the afterlife. This is the worst life that we could ever have. Our best life is yet to come. Yung best life, yung nagsasabing best life now, kasi pupunta silang hell. Kaya ito na ang best life. Siyempre, of course, this is the best life because you're going to hell. You cannot experience the bliss and joy of having communion with God. And so, it is true. This is your best life now. Salamat na lang ang Lifeway Bookstore. Inalis na sa kanilang bookshelves yung mga science fiction, Christian fiction. Benny Hinn, inalis na. Kelly Copeland, Creflo Dollar. Naku, si Creflo Dollar nangihingi ng $300 kada tao. Diba? 200,000 katao pag nagbigay daw ng $300, meron na siyang jet plane. Hinihingan lahat ng tao sa kanyang website. Para siya daw makapunta sa iba-ibang lugar. Diba? Grabe, high-end ang gusto, mga kapatid. 18 tao lang sa buong mundo ang pwedeng magkaroon. Yun ang gusto niya. Hihingin lang niya. At sabi niya, plant a seed. Ibig sabihin, pag nagbigay ka daw sa kanyang ministry, madodoble, matitrikli yun. Ang dahil ng mga gullible Christians, quote-in-quote, na wala namang foundation sa katuruan, akala nga, ang gusto, mag-please sila, ang gusto, makinig sa mga ito. Kasi alam niyo, pag nakinig ka sa mga yan, matutuwa talaga, ikilitin ka eh. Siya, diba? Makukuha mo ang gusto mo. Yung gusto mong girlfriend, ipag-pray mo lang, angkinin mo lang. Siyempre, mga young people, wow. Pagkatapos hindi nangyayari. Kasi sabihin, pag hindi nangyari, mahina ang faith mo, sisisihin ka ngayon. Kita mo, pinapaikot lang nila ang tao, hinihingi ng pera, kasi dapat magbigay ka, ini-entertain ka eh. Kaya sila nagbibigay. Bakit? May kapalit yun. Kasi ini-entertain ka eh. Ang Panginoon Jesus He never entertained anybody. He straightforwardly told them, you are sinners. You must repent from your sins. This is the gospel. Believe and repent from your sins. Because the kingdom of God is near. And the gospel is never changing. It has never changed and will never change. This is the gospel. Repent from your sins because Jesus will not tolerate your sin. And you will face Him one day. Whether He comes or whether you go to Him, if you die, there's no escape. And you will give account of all that you have done. Sa mga believers, you will give account of what you have done and you will reap reward. Kung ikaw ay nakukulang mananampalataya, hindi ka nag-pray para sa iyong mahal sa buhay, na hindi Kristiyano, hindi ka na nga makapag-share, hindi ka pa makapag-pray. Diba? Kahit ligtas ka, wala kang reward dun. Because even under grace, there is justice. Those who have worked harder than others will reap more reward. Yung sabi ni Pablo, ako, mamamatay na para akong binubuhos na inumin at tatanggapin ko ang aking gatimpala. Diba? Hindi yung ligtas ka lang, kontento ka na lang. There are rewards in heaven. And those rewards you will give to the Lord as a token of appreciation and thanksgiving to what He has done to your life. Pero nandoon ka, wala ka nang maihandog sa Panginoong Jesus. Bakit? Nagbutas ka ng bangko sa lupa. At nagkasya ka na lang ng pakikinig kay pastor. Tapos yung kapitbahay mo, nangangailangan ng salvation, yung anak mo, yung kapatid mo, kung hindi mo na nabahagi na ng salita ng Diyos. We have responsibility, mga kapatid. There is such a great salvation. The Lord Jesus Christ, the Son of God, died and endured all temptations. And then, what shall we do?
Diba? Ano yun? Makikinig na lang ba tayo sa napakagandang balitang ito at napakalaking pribilehiyong ito na ikaw na napakamakasalanan mo, hinango ka sa kasalanan mo. Diba? Dinala ka sa kanyang kaharian at ginawa kang banal sa posisyon sa harapan ng Diyos dahil sa kanyang ipinahiram na katwiran at ikaw ngayon ay may katiyakan ng buhay walang hanggan. Now, last thing is that anong implication dito sa atin? I have written 4 implications. Anong resulta na sa atin ito? Kung maniniwala tayo na si Jesus ay pwede magkasala pala, gaya rin lang pala natin, ordinary lang. Una, there's the tendency that you justify your temptation as normal. Like it was normal to the Lord Jesus Christ. Kasi ganito dahil pala, si Jesus, tinututuksuri mo magkadala ko, okay lang pala. Okay lang pala na mag-isip din ako ng sexual desire. Kaya nasabi ko din sa mga kausap ko sa Facebook, alam mo, direktahan na tayo. Kayo mga young people, alam ko, struggle kayo dyan sa sexual desire nyo. Gusto nyo i-justify. Kaya gusto nyo palabasin, si Jesus nang ganyan din. Diba? It's very, very psychology. Pila sa pila, di ba? Yung common lang na psychology, alam mo, pag isang tao, tapos ako pang babalik ka rin. Sabi ko, kayo nga ang may gusto na si Jesus, mayroon din desire kagaya ako wala Paano sabihin na, di ba? I-justify ko. Anong i-justify ko? Sarili ko. Binabaliktad ko, yung iniisip nyo, binabato ko sa inyo. Mag-contemplate kayo. Hindi pwedeng si Jesus nagkasala ng siya'y tuksohin. At di pwedeng magkakasala siya ng siya'y tinukso. Dahil mag-justify mo ngayon hanggang saan ang extent mo. Tapos sabihin mo, okay lang naman ito. Kasi si Jesus naman, tinukso rin. So pwede ka lang pumunta sa bar. Pumunta ka ng total. Si Jesus naman, tinukso rin. Pagtutukso rin ako. So that's the implication. You will take temptations lightly. Gagawin mo na lang na lifestyle ang mag-isip ng mga bagay hanggat di mo naman ginagawa pala, hindi naman pala kasalanan. Dahil gano'n naman ang Panginoon. Nag-contemplate din naman pala siya, nag-decide din pala naman siya. No. Ikalawa, ang implication pa niyan, Jesus can still sin today because He did not change His nature after His resurrection. Sinasabi mo, si Jesus hanggang ngayon, maaaring magkasala sa langit. Dahil nung siya narito sa lupa, He is 100% God, 100% man. When He went up to heaven, He is still the same. He is 100% man, 100% God. And in fact, He is our, sabi doon, tagapamagitan natin siya. Diba? Our mediator to God. He is the mediator between man and God. So ngayon, kung siya pa rin, pwede magkasala noon, hanggang ngayon, pwede pa rin. Paano tayo makakasigurado ng salvation natin? If Jesus was able to sin, how can we be sure of our salvation even today? Kung magalit na pala siya, pwede pala siyang magkasala doon sa langit And thirdly, because of this argument, now, ang pagsasabi na si Jesus ay maaaring magkasala ay pagsasabi sa Diyos na pwede siyang magkasala. And that is blasphemy. If you say that Jesus can sin, then you are saying to God, you can sin because Jesus is 100% God, 100% man. You are saying to God, you can sin, and that is blasphemy. But blasphemy that can be forgiven. One blasphemy that can be forgiven is blasphemy against the Holy Spirit. But blasphemy against God, blasphemy against Jesus Christ can still be forgiven. Kaya pwede pa rin maligtas. Pero walang crown. Kaya kung naniniwala, they are saved but they are without crown. Sa mga naniniwala si Jesus, ay applicable. And that's a matter of reaping reward in heaven. I would be faithful to the Word of God. Kasi ito, nadadala sila ng emosyon nila Nadadala sila ng kanilang reasoning. Tingnan mo ang Biblia, tingnan mo ang kanyang persona. Diyos siya,
tunay na Diyos, tunay na tao, paano magkakasala siya? Tunay nga siyang Diyos eh. And God cannot sin. He can't be tempted and He doesn't tempt anyone. James, that's very clear. And thirdly, fourthly, lastly, Jesus would not experience the greatest possible temptation if He is able to sin. And so He cannot truly empathize with us. Talagang hindi siya pwede empathize. Kasi may hangganan ng kanyang pagtitiis sa tukso dahil pwede siyang magkasala na. Paano yung ibang tao na maaaring mas matindi yung pipi at bulag na hindi tinukso sa paraan na tinukso ang may mata? So, paano makaka-empathize ang Panginoon Jesus? So, paano tunay na ayon siya sa atin? And so, our Lord Jesus Christ is in heaven right now. Isa pa pong mali, no? Don't invite Jesus to come to your heart. The Holy Spirit is the one who comes to your heart. Amen? Ito po ang isang pinakamaling doktrina ngayon. Come forward, invite Jesus to come into your heart, and He will dwell in your heart. So Jesus is now in heaven, reigning in heaven, in on earth. The Holy Spirit is the one who substituted Him on earth. Ang sabi niya, papadala ko sa inyo ang banal na Espiritu at siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng aking sinabi at magpapaliwanag sa inyo. At siya ang magpo-comfort sa inyo at gagabay sa inyo. At siya po ang bumubuhay sa ating espiritu. The Holy Spirit is the one who regenerates our spirit, our own sinful nature para tayo magkaroon ng holy nature. Hindi kasi tayo pwede magpatawarin ng Diyos unless tayo po ay na-regenerate. Ano po ibig sabihin ng regenerate? Binago ka. Ginawa kang anak ng Diyos. Isinilang kang muli. Nilinis ka. Binigyan ka ng spiritual na pag-unawa. Sumapi sa'yo ang banal na Espiritu, yung pag-ibig na regenerate ka. At the moment of regeneration, pinoses ka niya, 1 Corinthians 6, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit that you have received from God and who is in you? So your body is no longer yours. It is of God because the Holy Spirit is in us. Romans 8:16, ang banal na Espiritu at tumutulong sa ating kahinaan. Ang banal na Espiritu ay kasama ng ating Espiritu at siya nagbibigay sa ating karapatang tumawag sa Diyos ng Ama ko. Jesus is in our hearts, not His physical body, not the Jesus on the throne, but His own Spirit, the Holy Spirit. Kaya hindi pwedeng sabihin na, Jesus, come into my heart. I receive you as my Lord and Savior. Isa pa po, you don't make Jesus your Savior. Jesus is your Savior even if you don't want to accept. Don't make Jesus your Lord. Because He is Lord. You don't just recognize His Lordship. But whether you like it or not, He is Lord, and one day you will face Him. And you will be judged by that Lord that you deny. Every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus is Lord. Even those who deny Him, because one day everybody will face Jesus. He is the judge of all men, and He is 100% man, 100% God. He is speakable. He cannot sin, and He did not sin, and that's for us, so that we can be saved from our sins. That's why siya ang perfectong handog. Kasi hindi siya nagkasala kahit ano. Hindi siya nakaisip ng kahit ano. At dahil siya ang perfectong handog, tayo makakaasa na tinanggap ng Diyos ang kanyang handog at lahat ng kanyang pinaghandugan ay tiyak na tatanggapin ng Ama. It's not because of our own good works that we are saved, but by grace of God through faith in Jesus Christ. It's not by faith. Hindi po by faith. By grace. Through faith in Jesus who is speakable. Tayo man lang. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po ng maraming sa iyong mga salita na aming natunghayan. Salamat po ng bawat Diyos na nabigay sa amin po upang maunawaan namin, ma-enjoy namin, makakaunawa at sila po ay tunay ng mga hinirap at mga nanampalataya. Salamat po sa
ebidensya ito ng mga salita sa parang gusto ninyong maunawaan. Sa numero, dahil ang numero po ay panlabas na sila po naman siya papalain sa lahat ng kanyang mga paplano, pamumuna, sa kanyang ang provisioning mo sa iglesia ito, financially, mga kasama sa gawain, sa ministeryo nito, at ang mga miyembro, patuloy silang palaguin sa kanilang pananampalataya at bigyan ng iba yung kasiyahan, knowing that we are in the truth. And this truth has set us free. And when you have set somebody free, we are indeed free. Salamat po ng maraming sa kalayaan ito na meron kami sa inyo, Panginoon, sa kasiyahan at kagalakan ng pananampalataya sa inyo. Ito po aming dalangin sa pangalan po ang aming anak, ang si Jesus.